Na to start with, sa atong ikaduha nga panimbahon, akong gihangyan tanan sa pagpanindog. And let us open our Bibles in the book of James, chapter 4. James is in the Old Testament. James, chapter 4, verse 1. And after sa book of James, ang James is tapad sa Hebrews, no? Tunga-tunga sa Hebrews og Peter. James chapter 4 verses 1 to 3. After sa book of James, mutabok ta sa book of Romans chapter 7. Ready lang ninyo, but magsugod ta una sa book of James. Akong basahon sa kusog, basahan ninyo sa hilom. James chapter 4, verse 1, it says here, "From whence come war and fightings among you? Come they not hence, even of your lust that war in your members? Ye lust and have not, ye kill and desire to have, and canst not obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust." Tabukta in Romans chapter 7. These verses are connected, no, sa ato ang topic karon. Ang titulo is How to be at Peace with Yourself and God, no? Have you known that word nga saying wala ko kasabot sa akong gibati karon, no? Di ko kasabot sa akong emotion karon, no? Because you are not at peace, but you're at war with yourself, especially sa atong Ginoo. Romans chapter 7 verse 15, akong basahon sa kusog, basahan ninyo sa hilom. Romans chapter 7 verse 15, it says here, "For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me." May the Lord add more blessings in the reading of His word. So we bow down our heads and close our eyes for a prayer. Labing balaan ug langit nun nga Amahan, salamat kay niini nga takna nga kami nagkatapok diri sa imong balay alampuanan para pagsimba ug sa paghimaya sa imong ngalan ug sa imong anak nga si Jesucristo. Una sa tanan, nagapangay kami og kapasayloan sa mga sala nga among nahimo. Nga Lord, kung unsa man pod ang nasa mong kasing-kasing ug hunahuna mga kabugaton nga mahimong hinungdan nga imong mga pulong karon dili na mo maabsorb og tarong. Lord, kining mga kapungot, kasakit, kalagot, mga impluwensya sa daotang espiritu ug ni Satanas, Lord, tanggala nga sa pangalan ni Jesus. Tagaay kami sa langit ng kaalam ug kahibalo aron ang imong mga pulong Amahan amo kining maabsorb, ilabi na ang kaalam niini nga mo'y among ginagamit sa pag-decide, sa pagplano sa among kinabuhi ug sa the way mi mo istorya gina-project na mo among kaugalingon sa matagad nga tanan. Amahan, gamita usab ako may tili karon nga takna sa paghatod sa imong mga pulong. Ug labi na Lord ang imong mga pulong nga mahimo ni siya nga pagbadlong, pagpukaw ug pagdasig sa matag usa kanamo. Amahan, kining tanan akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik ka mo sa paglingkod. Before I forget, no, karong Huwebes day o Friday ang ato ang atenan nga missions conference sa Living Word. So nakita na nako ang gi-release ni Pastor Ray nga invitation video. Magsugod ang conference 8:30 sa buntag. So I propose nga kung katuod mo dito sa Living Word sa tahimik sa bangkal, pwede na mo mag-una basta kay 8:30 mag-start. So dapat dili 8:30 nga na dito, but before kay napa na registration. So sa katong diri magsugod, no, kisa tong gusto mo uban, magtapok ta diri, then mularga ta og 7:30, no, kay I don't know sa traffic diya dapita
kung sa ka heavy, no? At least na tayo 1 hour nga lead time for travel. And for sure, ang muuban nini sa kwa si Brother Tating. And I don't know sa uban, na ako gi-reserve nga slot pulo ka buok, pero og musubra diha atong dadon, no? Kay og dili ta nila pasudlon kay pulo lang, ako ihatag akong slot sa imuha para lang maka-appeal ka. No, this is the 14th World Conference nga held diri sa Davao, and wala ni siya na nahimo for more than 3 years. So ato ani siyang tambungan, ato ang paminawon ang mga wali sa mga missionaries sa nagkalalain nga lugar nga ipadala, and ang ilahang guest speaker nini kadtong pastor nga akong ginaingon siya nga taga Cebu, si Pastor Gisalva, no, doktor ni siya, medical doctor. Iyang giundang ang iyang profession sa pagtrabaho niya na og nag full-time pastor siya. He is 90 years old, no, but when you makita mura ra siya og mga 30 anyos, kumubarog, muwali, kusgan paghihapon kay ngano man gisangkapan siya sa Ginoo kay ngano. Mao na akong ginaingon, pag magpamuhat ka, pakusgan pa yung sa Ginoo, no? Sama kay Paul, kapila siya gibato, kapila siya naunlod sa barko, kapila siya gi-hold up, kapila siya gikulata, pero buhi gihapon kay ngano man. Wala siya ni undang, kay ngano ana siyang kasing-kasing mahimaya ang Ginoo, pag magpamuhat ka, kana imong ginabati, mawala gina siya, no? Kay ngano man nakita sa Ginoo ang naa sa imong kasing-kasing. So, if you want to join with us this coming Thursday and Friday, tapok ta diri, no? Basta ang atong departure time is 7:30. If you know that place, we will meet there. If not, adto ka diri kay diri ta magdungan og lakaw padulong dito. Okay? So, balik ta sa atong scripture reading karon nga adlaw, and ang ato ang mensahe, ang titulo niini, How to be at Peace with Yourself and God. Now, importante kaayo nga magkauyon unsa ang naa sa ato ang sulod, which is ang atong espiritu ug atong ginahimo. Dili pwede nga lahi ang ato ang baruganan sa sulod, which is without a doubt kabalo ko ang prinsipyo nga nasa to ang gitanom sa Ginoo sa diyang na-regenerate natong patay nga espiritu. Tama na siya nga espiritu nga nasa to ang kaugalingon, tama na siya nga prinsipyo, tama na siya nga baruganan, tama na siya nga conviction, tama na siya nga foundation ang nasa tong sulod. Usahay lang ang ato ang mga actions, ang atong ginahimo, dili magkauyon kung sa atong ginabarugan. Mao na naibira sa atong ginahimo o sa ato ang baruganan sa sulod sa ato ang kinabuhi. Mao na tong advertisement sa una sa Safeguard, no? Ako ang iyong konsensya. As you know, ang bala ang espiritu na nga naa sa tuwa gapuyo. Mabitaw nang gingon sa John chapter 14 verse 26, I will give you that comforter. That comforter is the Holy Spirit. Kanang balang espiritu gagiya sa atong ginahimo, ug sa atong dapat himuon, ug sa atong dapat dili himuon. And so when time comes nga atong baruganan sa sulod, tama na siya nga prinsipyo, pero atong ginasulti, ang atong ginalihok, dili mao na makonsensya ka. As you all know, ang tao, duha ka klase. This is what you are and what you do. What is that? When you say what you are, mao na ang prinsipyo deep inside sa imuha, that when we receive Jesus Christ, simultaneously gibautismo ta sa balaan nga espiritu, gitatakan ta sa Ginoo, gisilyuhan ta, mao na diya na magsugod ang imuhang tama nga baruganan. And it takes a lot of courage, a lot of commitment, conviction nga ato ang barugana ang gigiya sa Ginoo sa tuwa nga nakasulat sa Biblia, nga ato madungog sa mga wali, nga mao ni atong himuon barugana atong prinsipyo sa Ginoo. It is just nga ang atong environment nga nasa atong palibot mo'y nagahatag og dako kay nga impluwensya, no? Nga kabalo ka, dili ka ganahan og mga yaga-yaga nga istorya, pero in your action ganahan kay kasigtanaw anang nasa TV nga si Vice ganda nga yaga-yagaon kayo.
In your own conviction, dili ka ganahan anang idea about adultery, about anang pagpanapaw, about anang kabit-kabit. Pero ganahan ka ita, sige tanaw anang mga teleserye sa TV, about anang mga kabit, kaya nga naman, excited ka unsay mahitabo, unsay twist. Di ba ina nakasagaran sa mga salida karon? Mauna, sa dihang maglantaw ka, you are struggling deep inside because that is the Holy Spirit that is being uncomfortable. Kaya ang imong ginahimo, not incoherent in your action, what you are and what you do. Mobito na, giingon sa atong gibasa karon in the book of James, from whence comes wars and fightings among you? This does not speak about literal or technical nga gera nga nagbinarilay diha. But this kind of war and fighting among you, nga giingon sa book of James, is your struggle nga imong action is not incoherent sa prinsipyo sa Ginoo nga naa sa sulod sa imong kasing-kasing. Ingon pa niya dire, asa gikan ng kagubot sa atong kinabuhi. Ingon pa dire, even, no? Even, come they not hence even of your lusts that war in your members. Mao na ang atong pamuyo sa panimalay, ang atong relasyon nga mag-asawa, ang inyong relasyon nga mag-anak, mag-ina, mag-ama, dili magkauyon, kay nga naman, ang prinsipyo or ang lihok sa imong anak, dili mao sa imong ginahimo nga baruganan tama nga prinsipyo gikan sa Ginoo. Mao na, dili ka makapugong nga imo siyang maymayan, anak, dili na mao. And if you try to analyze this book of James chapter 4 verse 1, from whence comes wars and fightings among you, come they not hence even on your lust ka na mga kaibog. Remember in Ephesians chapter 6 verse 12, the word of God says, for we wrestle not against flesh and blood, but against powers, against principalities, against spiritual wickedness, against powers in high places. Buot pasabot, kung unsa ang ginahimo sa imuhang anak, dili na siya mao ang prinsipyo nga nasa iyang kasing-kasing. Maybe he's a bit confused, or maybe he is also struggling. Mao na kita nga mga ginikanan ato ang tabangan pagmaymay, pasabto nato anak, dili na mao ang imong ginahimo. Kaya nga no, sa may nahitabo gud karon, ang kind of discipline nga traditional nga atong nabalaan, nga bunalan dayon, kasab-an dayon, no? There's nothing wrong on that, no? Wala ko naingon nga dili gyud nimo kinahanglan bunalan imong anak. Well, it is biblical. That is biblical nga bunalan kung kinahanglan. Pero kung makita nimo imong i-evaluate nga kaya ra sa storyahon, then why don't you do it? And it so happen, no, nga usahay pod kita nga mga ginikanan maglisod tag istorya sa atong anak nga anak mali na imong ginahimo kay mao ni ang baruganan nga gipatuman sa atong Ginoo. Mabitaw in Deuteronomy chapter 6, dili nato kalimtan nga itudlo sa atong mga anak ang commandment sa Ginoo, ang judgment sa Ginoo, ang prinsipyo sa Ginoo. Day and night, gani ato pa ipadikit sa atong balay sa mga balusters. Ato siyang storyahan niini samtang kita galakaw. And in the book of Habakkuk, ato pagyug isulat ang vision sa atong balay nga mao ni atong spiritual target sa atong kinabuhi. Kay para dili ta magkagubot, unang-una sa tanan sa atong kaugalingon. If you have a struggle right now, because what you are doing gives you that guilt, feeling of guilt, it is because ang prinsipyo sa Ginoo nga naa sa imong kasing-kasing, wala nimo ginabarugan, wala nimo ginahimo. Tabukta sa book of Romans chapter 7. This is Paul. As you know, si Paul, before siya nahimong Paul, he is a soul, iyang pangalan, na kung diin, ana pa siya, I am a murderer. Dagan siyang gi-persecute ng mga Kristohanon. Dili na to makita, nga maskin si Paul sa pagsugod niya sa iyang ministry, siya pod mismo ga-struggle. Ga-struggle siya, ana siya.
For that which I do, I allow not. Unsa ibot pasabot ani? Unsa man yang kinabuhi before? He is a great persecutor. Dagan siyang gisakit, dagan siyang gilutos, dagan siyang gipatay, dagan siyang gisamaran. Pero ana siya, karon nga naa nako sa pagpamuhat sa atong Ginoo. For that which I do, I allow not. Ingon ana dapat sa atong kinabuhi. Kabalo ka nga mali na siya, ayaw buhata. Just like Paul, for which I do, I allow not. For what I would, that I not do. For what I would, what do I not? Libuga po dani, no? Basta mauna na siya. Ugon sa idikta sa imo sa balang espiritu, ayog buhata. Ayog buhata. Kaya nga naman, kaya mo ng buhaton, mahitabuan na, mahimo jud kang aktor or actress. Kaya nga naman, makitaan kasi imong asawa pa, imo giipakita nga okay ra ko, pero dili gud na makakbuga gud. Kaya imong gihimo sukwahi sa gitudlo nga prinsipyo sa Biblia. Now, question is, Pastor, nga naman ang uban, murag, dili man bugat, or wala kay makitang guilt sa ilahang ginahimo, nga sama sa ato, nga maskin lagmamakako, grabe na kayo ang konsensya nga akong ginabati. Yes, tinuod na siya. If we trace back, before ni mo naangko ng kaluwasan, di akang Ginoong Jesucristo, in John chapter 8, verse 44, your father is not God, is not Jesus Christ, but it is the devil. Mauna, ang pagpamakak, it's very easy for us. That is in John 8:44. Because in Romans chapter 5, verse 12, gisaysay diha, we are dead in spirit. Wala tay connection. Kaila man ta kinsa na si Jesus Christ, but not the principles nga atong ginabarugan sama karon. Mo bitaw in Genesis chapter 1 verse 26, originally our image, our likeness. What is that? What is that image? That image is what we are supposedly. That image that God wants us to be. Pero sa dihang nakasala si Adan ug si Eva, nausab ang atong image, but we follow the image of our Father. Mabitaw na ka ng term bitaw nga, isa may amahan aning bataan ni nga pati maning buguyan ni. Kaya nga naman, ang imahe nga ginapakita sa bata, it assumes o ginapresume sa mga kita, mao po na imahe sa ilang amahan. That is why we need Jesus Christ, and we need to follow what is in our hearts, that we are led by the Holy Spirit to do what is rightful in the sight of God, and not our willful disobedience nga atong pagkatawanon. Mao na ang wala nakaangkon sa tinuod nga kaluwasan diha kang Kristo Jesus. Buhi man siya. Sama sa giwali kaganiya ni Brother Tating, buhi siya sa atong pananaw, pero atubangan sa atong Ginoo. In 1 Timothy chapter 5 verse 6, patay siya. Pero Kristohanon sa diyang atong naangkon si Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. No? In 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, kumpleto na ta. We are body, soul, and spirit. And as you know, akong baligon sa akong previous nga lesson in Revelation chapter 13 verse 18, the number of man and the number of the beast, which is Satan, is 666. O kung ang isa ka tao dili kompleto, no, naa siya'y lawas, naa siya'y kalag, pero patay ang espiritu, that is just 2/3. And in fraction form, 2/3, unsa man na siya, that is 0.666. And no wonder, in John 8:44, our father is the devil. Pero pasalamat nga naangko nato si Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Mao na siya in Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation that are in Jesus Christ, especially those who live in the spirit and not in the flesh. As you know, Kristohanon, samtang naata diri sa kalibutan, Satan will not stop at any point
until dili niya makita nga ikaw nagundang sa pagpangalagad sa atong Ginoo. And always remember this, dili siya muundang, not until dili lang kay ikaw, but ang tibuok nimo panimalay mawala sa pagpangalagad sa Ginoo. Mo bitaw na giklaro sa atong kaluwasan in 1 Corinthians chapter 3 verse 15 nga way kalabutan ang atong maing buhat sa atong kaluwasan. And what I am trying to explain today, if you want to receive these crowns, 5 crowns, dapat dili mag-opposite ang ato ang prinsipyo nga ginabarugan, which is what we are and what we do, our action. Kaya nga no manggod, daghang pang mga Kristohanon karon, kabalo silang mali ni siya nga baruganan, pero ilang ginahimo. Unsa man na para lang i-provoke ang atong Ginoo. I don't know what's the answer for that individual. Pero one thing for sure, what they are is the right one, but what they do is the wrong one. They will always have this war and fightings deep inside silahang kinabuhi. Mabitaw na sa diyang ato naangkon si Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, bag-o na siya nga bihinimo. Mao na kana bitang sige ka gunahuna anang idaotan makay ko sa unang anong murag wa koy angay nga maghimo niini, no? Do you think mao na gusto sa Ginoo? Dili. That is Satan reminding you. Because honestly, ang imong kinabuhi karon dili na imuha, dili na ni atoa. Galatians chapter 2 verse 20, I live, yet not I, but Christ liveth in me. We live by the principle that God gave us. O kanang prinsipyo mo na atong basihanan sa atong mga actions, sa atong mga decisions, sa atong mga ambitions. And this has always been my vision, and I am praying that this should also be in you, that always glorify our God daily in your life. Because out from that glorification, that principle nga mahimaya nimo ang Ginoo, nothing will go wrong sa imong mga decision in the future. Kaya nga naman, ang imong giset sa imong kasing-kasing is incoherent, incongruent sa balang espiritu nga himayaon nimo ang Ginoo. That's why in Galatians chapter 5, verse 16 to 17. Open your Bibles in Galatians chapter 5, verse 16 and 17. This I say then, walk in spirit, and ye shall not fulfill the lusts of the flesh. And this is the very reason why we have this war and fightings within us. Because what we do and what we are struggling because we are not living spiritually. Until now, gakinabuhi kita nga unod nun. Pastor, naman tagyapon ko diri sa kalibutan, imposible kay nga di ta makasala. Yeah, that is right. Lahi ng nakasala kaysa nagpakasala. Nagpakasala meaning gi-maintain gyud nimo ng salaa, dili nimo mabulagan. While nakasala meaning ka nang out from that situation. Parehaan na nag-drive ka, unya gikat kag kalit, nasuko ka, nakapamalikas ka, sala na siya, pero naay recovery. Mao na dili makurap ang imong kasing-kasing. Pero sa dihang gikat ka, no? Nakapahungaw, nakagigukod pag yun nimo, nagpakasala ng yugana yun. Ngano man, at one point, manggod, nahimo po na ako na, no? Kalimot ko ba, nadi akong asawag anak, no? May good ni mag-drive-drive ka, nga na imuhang asawag anak, kay mo pugong sa imuha. Ngano man, because even I as a pastor, there are some points in my life nga mag-struggle po ko. I know tama ang prinsipyo nga gihatag sa Ginoo sa kuha, but then my action sometimes dili mahimaya ang atong Ginoo. Galatians 5 verse 16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Tanawa,
Tama ang giingon diri sa atong scripture verse ganang nga gibasa sa James chapter 4 verse 1. Asa magikan ang kagubot sa imong kaugalingon, di ba? Sa mga pangibog. Unsa giingon diri? Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. But pasabot kanang atong pagka-impatient, kanang atong pagka-saputon, kanang atong dali nga masuko. Di ba that is an action? But deep inside sa imuhang kasing-kasing kabalo kang mali na siya. Pero ingon diri, walk in the Spirit and ye shall not fulfill. But pasabot naa sa imuha ang pagkontrol. Kada bitaw moabot na ka sa punto nga hapit na ka masuko. Lord, tabangi ko nga dili ni siya madayon kay kabalo ko di ka maymaya. That is a good thing. Mabitaw na every time nga namin ginabisitahan ni Gladys, kana bitaw na panahon nga sulayon ka, unsa imong my advice is i-rebuke in the name of Jesus Christ. Lord, pahawaan ni nga daotang pagbati, daotan nga impluwensya, i-rebuke. Ayaw dayon ni, kay kung dayonan nimo na siya maglisod na kag recover good. Mo na giingon diri, do not fulfill the lust of the flesh. Verse 17, for the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so then ye cannot do the things that ye would. Unsa man ni? Di nimo mahimaya ang Ginoo sa diyang imong action is opposite sa prinsipyo nga ginapabarugan sa Ginoo sa ato. Manigingon sa Romans chapter 6 verse 1 and 2. Shall we continue in sin that grace may abound? Sa gingon sa atong Ginoo, God forbid. God forbid. And in Romans chapter 16 verse 17 and 18, God said, markahi ng mga butang, no? Mark those things that causes divisions and offenses, that is contrary to our doctrine. And in verse 18, sa ingon, for they serve not the Lord our God. You see the point? Ang atong ginabarugan, tama, kanang pasunod sa Ginoo sa toa. Pero ang atong action is opposite. Nawa na himaya ang Ginoo. Mo na giingon sa Romans chapter 16 verse 18. We are doing it not to serve Jesus Christ, but for the pleasure ni Satanas. Kaya nga naman, Pastor, unsa man gyud ang ato ang purpose, no? So that we will be at peace sa atong Ginoo. There's only one verse nga akong mahinumduman na gid. Acts chapter 26 verse 16 hantod sa 18. Acts chapter 26 verse 16 hantod sa 18. Nga kung diin gisaysay diha sa book of Acts para dili ka maglibo, para dili ka makiglali sa imong kaugalingon, para walay confusion sa atong kaugalingon, nga magkauyon ang atong espiritu nga naa di ang balang espiritu gapuyo gadikta sa atoa ug ang atong action dili magkagubot. Unsa ingon sa Biblia in Acts 26 verse 16? Rise and stand. Mao na sa atong balay mismo kita mismo ang nagkagubot. Kayang isa nagbarog sa pagkamatarong, pero ang isa ang iyang ginimuan is very opposite sa imong ginabarugan o imong ginahimo. Kaya nga naman, ikaw nagbarog nga malig-on o imong ginatuman, maskin pa usahay, mo na giingon sa Biblia, sa giingon ni Paul, di ba? That which I do not. That is a sacrifice. Pero para mahimaya ang Ginoo, himoa. Para dili ka ma-confuse, dili ka magkagubot, dili wala kay kabug-aton, dili ka mag-guilty, himoa. Rise and stand upon thy feet. And in verse 18, this is why God wants us to be at peace with ourselves and to be at peace with God, nga kung sa atong ginabarugan, incoherent usab sa atong ginahimo, sa atong action,
Because ang gusto sa Ginoo in verse 18, nga ikaw, nga iyahang anak, God wants you to be an instrument to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God. It makes sense. Nga na mga Kristohanon, nga na mo attempt og pagsangyaw sa pulong sa Ginoo about salvation. Hiwian sila silang ginaistorya. Talikdan sila silang kaistorya. Kaya nga naman, dili maguna mo action imong ginapakita unya karon mo adto ka sa katubangan, magsangyaw ka about kaluwasan. Shame on you. Shame on you. Mas dali magpakasala kaysa magpakabuutan. Kaya nga naman, dili man gud ni mao atong natural nga pagkatao because we are born with a dead spirit and now we are converted, we are regenerated, and we are trying to fulfill the spirit that wants us to do. Ug dili nang atong unod nun nga mga binuhatan nga kita pod mismo say dako kayang guilty. What we are, no? At war and in conflict because the principles that we stand in wala nagkauyon. Unsay but pasabot ana? Kana bitong you believe in the power of prayer. Pero sadyang kita magampo kulang atong pagtuo in action. Huh? You believe in God's wisdom, pero dili ka himasa sa Biblia. You believe that being here at the church every Sunday, as what the Word of God says in Romans chapter 12 verse 1 and 2, this is our living sacrifice. Pero wala pala'y Domingo, gaplano na ta, asa tamato karong Domingo, but not sa simbahan. Mauna, we are still at war with ourselves until now. Because what we are is different from what we do. Ngano? Number one, you neglect your purpose for God. You neglect your purpose for God. As you know, kitang tanan na atay responsibilidad sa atong Ginoo. Mabitaw na, we are so careful unsa ang image nga atong ginabarugan. And that image not should be that lustly, that should be that fleshly, dili to atong karaan nga pagkatao, but ang prinsipyo nga ginapabarugan sa Ginoo sa tuwa, which is that image nga may gusto sa Ginoo nga atong himuon. And the likeness nga atong ginapakita, the way we talk, the way we dress up, the way we carry ourselves, that is the likeness nga mong ginapakita. Mo na makaing ka nga, unsa na siya? Action speaks louder than words. No, kanamo yung kang buutan man ko, pero dili makita na sa imong mga amigo. Kristohanon man ko, pero kamo na sumpay unsay but pasabot unsay isumpay niya ang istorya. Kaya nga naman lisod nga imong istorya, ang imong ginapakita nga hinimuan nimo, pero lahi ang ginapabarugan sa Ginoo sa imuha. Mabitaw in the book of Matthew chapter 4 sa dihang si Ginoong Kristo human siya nabautismohan, gitempt siya ni Satanas, kay gusto ni Satanas maski pag Ginoo ka pero pwede ra gihapon nga imong ipakita as a believer of Christ, ngay mong hinimuan dili mauyon sa Ginoo. Pero sa ni Jesus Christ, iyang abog si Satanas, get thee behind me, Satan. And it makes sense. Sama sa gingon ni Brother Tating ganiha in Matthew chapter 4, for man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. And this is the very reason
kung ang atong buluhaton karon, dili na lang ta pareha sa una nga every Wednesday night and Sunday morning ang atong live streaming. We do it as what the Word of God says in Joshua chapter 1 verse 8, that we should meditate the Word of God day and night. Kaya nga naman, mauni ang antidote, tambal sa ato ang kagubot deep inside. Nga kanang sa imong me time, bitaw may kag gubutag sa akong utok, no? May kaya na-identify nimo, pangutana, usaon nimo nga dili magubot ang imong utok. As what it says in Galatians chapter 5 verse 16, do not fulfill the work of the flesh, but do the work of the Spirit. Dili man ni mo makaluwas nato, pero mao na mahimong hinungdan nga mahimo kang good example and mahimo kang panalangin sa uban nga tao nga maski pag wala pa nimo siya nasangyawan, na panalanginan na siya sa imuhang ginahimo. Kaya nga naman, wala nagkagubot ang unsay na sa imuhang prinsipyo deep inside o sa imuhang action. Mobitaw, a couple of Sundays ago, no? Nalipay kay ko, no? Kay Brad Edward Molina. Pauli na unta sila. Ana siya, pastor, pwede ba ko mangayo og gospel track? Yeah, sige Brad. Okay, pag mamasayro ko pastor, akong tagaan akong mga pasahero. You see? What he stands deep inside, that principle that God wants him to fulfill, is incongruent, incoherent with the action. Si Ate Ann po, a couple of Sundays ago, she cannot make it sa tuang tracts distribution, but in her own way, pastor, tagaay kog tracts kay manghatag pug ko kung asa ko muadto. Tanawa ra ko ng ubang grupo, napay standee, napay stall sa mga mall, manghatag sila og gospel tract, magbarog sila tibok adlaw, even ang uban pagka Thursday mo absent gina sila, bahalag wa sila kita ng adlaw, basta lang kay mahimaya nila ang atong Ginoo. Dili gani tarong na ilang ginabarugan, wala gani klaro ang ilang kaluwasan. Kita nga nagabarog sa tama nga prinsipyo o pagtulunan sa Biblia, tama ang atong kaluwasan, tama ang atong conviction, tama ang atong prinsipyo, but our action is opposite. It's opposite. It's not too late. It's not too late nga atong i-reconcile ang atong kinabuhi, ang atong ginabarugan, ug unsa ang atong ginahimo, pareho tanan, dili mag sukwahi. Because when you neglect your purpose, you are going where God do not want you to go. And number two, neglecting your purpose for God, meaning you are not serious to live by the principles of God. What is the meaning and the purpose of that principles of God nga nasa tong kinabuhi? Ginapasunod sa ato. Dili man ta maluwas by good works, but that principle of good works nga gusto ipatuman sa Ginoo sa ato, that is a game plan nga atong himuon, atong sundon, that is a strategy. Kay para mahimaya ang atong Ginoo. Remember sa gining favorite verse ni ng dibdib. Mangutana ta siyang apo be. Sa favorite verse ni ng dibdib. Allah. Na si nung binso digin niya malimtan no. Matthew chapter 6. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Lately, nakakita ko sa interview ni Oscar De La Hoya. Di ba iyang last nga away si Pacquiao? Nagikulata kay Sagmay nga wag yun na nahuman ang 12 rounds. Round 8 pa lang, surrender na siya. Dagan ang nag-wonder. He is a 4-time division world champion. He is a gold medalist as Olympian.
He is a prize fighter. Pero nganong adtong panahona, laliman ka, he is a, pila na siya, 5'9", 5'8". Una si Pacquiao, pare-para rin may kataas, 5'5". Kita nyo ang disparity sa height? Layo kayo. Kung inanaga niya ang height, bining sa rich food sa kamot, mas taas si De La Hoya kaysa kay Pacquiao. Pero unsay nahitabo? Yung latest interview, ana siya, after how many years nga away nila, karon pa siya ni istorya, unsay nahitabo, nganong napildi siya. Kabalo mo siya ito, bag, I did not follow the game plan that my coach laid for me. Wala siya ning sunod sa plano, wala siya ning sunod sa game plan. And he knew, tama to nga game plan, which means, he is convinced nga tama ang game plan sa iyang coach, pero in action, wala niya gihimo. Nagpakita siya nga nagtraining siya, pero napa sa ilaing gihimo nga wala nakitaan sa iyang coach. Unsa man, ana siya. Gahubog-hubog ko. I was drinking heavily. And that causes me, my stamina and my power to punch. Nahimo siyang hinay, kayo mulihok. Kaya nga naman, alcoholic siya. Kristohanon sa ibot pasabot ni ini. When you do not follow that game plan that God wants us to do, mahimo kang weak, mahimo kang luya, hinay ang imong impact, wala kay gahom. Mauna sa diyang musangyaw ta, katawaan lang tan satanas. Naa na puning sangyaw niya, palahubog kayong dako. Naa na puning hatag-hatag o gospel tracks niya, grabe kay mamalikas, grabe kay mandaot, grabe kay manliba. Kaya nga no, dili man makita ni satanas, unsay nasa atong kasing-kasing, pero kabalo siya, unsay atong gusto nga padulngan. Sa diyang makita niya ang atong ginastorya, ang atong ginahimo. Mabito na, balik ta sa ito ang scripture verse in Romans chapter 7. For that which I do, I allow not. Ug unsa man ang imuhang karaan nga pagkatao nga maot, God said, sama kay Paul, for that which I do, I allow not. Ayaw na i-allow. But what I hate, that do I. Do you think lami magpainit, manuktok? Pwede ba may makasangyaw sa pulong sa Ginoo? Those are the things before that I hate, but now I love it because I do not allow that conviction deep inside me nga mo unsa man bangga sa prinsipyo sa atong Ginoo. Because that is the commandment of God in Matthew chapter 28. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Do you think that is an easy task? Siguro makita sa uban, galakaw-lakaw. Lakaw-lakaw raman na, hatag raman na. Sulayi. If you do not have that willful, that you are led by the Spirit, kaya nga naman ga-struggle ka, mauna di ka ganahan muhimo. Pero sa diyang masabtan nimo ang gusto sa Ginoo nga, magamit ta sa iyang kahimayaan. Maskin unsa pa na kainit, maskin unsa pa na kalayo, maskin gisingot-singot na ka, wala gyud kay kakapoy ug naa nang kadasig nga imo ning himuon kay ngano para dili magkagubot ang imong kaugalingon, wala nang struggle, wala nang war, wala nang fighting within yourself. Wala kong giingon, you believe in the power of prayer, but when you pray in action, your faith is not full. You believe in the wisdom of God nga mao ni magiya sa imo, but in action dili kaganahan mo basa sa Bible. You believe being here at church is a living sacrifice para sa atong Ginoo, pero wala pala'y Domingo ang imong pamalano. Moadto kag kapatagan kay subayo nimo nang gikan sa may bansalan hantod pagawas diri sa Digos, muuna ka diha sa nang naada bitaw kanang mga
cactus farm, no? Musulod kada perti yung ninduta, no? Kita ko siya nangatawang uban kaya nga nakaadto na mo dito. Hantod padulong mo atong mga theme park nga nagkalinlain mura kag naa sa Netherlands, ang uban nasa laing nasod, no? But at the end of the day, pag uli nimo, nakonsensya ka. Ganun, ako man itong gibuhat, makonsensya kay ko, imbis mo simba ko, naabot, may noong ko dito. Nakagasto pa kag dagang kay palit na kag cactus. Kaya nga naman, it is not incoherent kung sa prinsipyo nga ginapabarugan sa Ginoo sa imuha, sa imong action. Ug karong adlaw, Kristohanon, this is the time to reconcile your spirit and your action. What you are and what you do, dili dapat mag-away, pero dapat tama ug one direction lang sila, dili kay opposite direction. Magaampo ta. Labing balaan ug langit nun nga Amahan. Salamat kaayo sa imong mga pulong. Nga nagpahinumdom ug nagbadlong sa matag usa kanamo. That Lord, we should always be at peace with ourselves and to you as well. That we should not fulfill what our flesh is pushing us, but we should fulfill what the Spirit is leading us. Lord, we know nga imuhang tumong ug tinguha sa among kinabuhi nga mamaayo ug ang panalangin dili maputol. But Lord, there are times nga kami matintal. And in the name of Jesus Christ, Lord, ang akong pag-ampo nga ang mga pulong nga among nakatunan, mauni ang mag-remind sa amua, magdasig sa amua, that we should not veer away from glorifying you. And Lord, dalaygon ka, sukad karon ug sa walay katapusan sa among kinabuhi. Ug among pag-ampo nga ikaw mo'y maghari, dili lang kay sa among kasing-kasing, apan sa among pamaba, sa among lihok ug sa katibukan namo nga pagkatao. Kining tanan akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balaan nga Espiritu Santo. Amen. Brother Abs. Amen. Og sa atong pagpadayon sa pagkuha sa tuang tithes and offering, akong gihangyo si Sir Solomon og si Brad Joseph. Ug akong gihangyo si Sir Solomon sa pag-pray. Ug alang sa tuang closing hymn, atong awiton ang Constantly Abiding. Sir. Ngayon ito na mga Amahan, salamat sa pulong karon. Mundo. Buhi. Amen. Verse 1, ready, sing. There's a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life run like a cloud, I've a peace that has come there to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers are so kind. I will never
Jesus is mine. These treasures I have in a temple of clay, while here on His footstool I roam. What is coming to take me some glorious day over there to my heavenly home? Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Amen. O alang sa tuang closing prayer, ako ang gihangyo si Brad Christopher sa pagani sa tubangan alang sa tuang closing prayer. Ito na po ang aking salamat Lord sa aking tulad ko. Salamat sa mga pulong na sa kasing Lord. Lord, I pray kung pulong nito din tawag, din ang imanan nito ang apply sa para ikaw ang panalangin sa mga pinabuhi nito. Kaya mapulong kayo sa life social that they see your good works and glorify your Father. Which is Lord, salamat sa Ginoo na ikaw ang hatag na lamang o kayuhan, Lord, na panalangin, spiritually sa spiritual life Ginoo. Lord, I pray mo, increase ang mga knowledge and wisdom and understanding sa imo. Bagay kami Ginoo, these last days na kami makaloob sa imo ang pagturo Ginoo, sa mga pagturo pinatay mo, Lord. Salamat sa tanan, o bulag-bulag ang kami isa na siya ang paluoy, o hatag ang tao sa magalang. Lord, ikaw ang banda na mo, ang nasa fellowship, karoon na ikaw, mo ang victorious. Salamat sa tanan. Amen. O maing buntag sa tanan.